Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga Tagalog, no? Sa Luzon. At maayong buntag sa mga Bisaya, labi na gid sa tuwang Al-Samasa Group o movement. Meron akong ipaano sa inyo, iparating yung totoong buhay or totoong history ng Al-Samasa mula pa noon 1986 kung anong taon ang nag-uumpisa. Ito, ipaliwanag ko sa inyong lahat at dokumentary ito yung yung video ko ito. Sana naman pakinggan niyo ako at unawain rin ninyo. At yung iba at hindi nakaintindi at yung iba naman yung gumagawa ng mga istorya ng Al-Samasa, maling-mali rin at ginawa pa ng pelikula ay hindi rin yung kulang pa yun at hindi talaga parang wala talaga sa mood yung hindi tunay na istorya, parang ano pa talaga, hindi pwede. Ngayon, ibibigay ko sa inyo lahat ng history, yung tunay na istorya ng Al-Samasa mula 1986 at hanggang ngayon. Ito ay continue rin itong istorya ko. Mga ka-Al-Samasa group, yung mga mahal kong masa na Pilipino dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa, kagaya ng ating mga OFW. Okay, pakinggan niyo ako. Umpisahan ko ito sa mula pa ako noong bata sa 1980s. Noong taon sa 9 years old ako. Yung taon na yun, 9 years old pa ako, naggala-gala lang ako diyan sa labas ng aming bahay. At tapos nakita ko noon yung mga tao pa noon na masaya, walang kasi lahat may nakita mo sa liit-liit ko pa 9 years old pa ako noon Nakita ko talaga lahat masaya yung mga tao, ganun, yung mga bata nga kagaya ko, masaya rin ako. Tapos noon at baka yung ginagawa namin, laro lang kami ng laro at meron naman noon ng mga tao na yung mga tinatawag natin na mga violente rin sa ating gobyerno, yung kagaya ng mga yung mga shoplifter or mga pickpocketer, nandito sa amin lahat, dito sa Agdao. Yung mga holdapper, nandito, yung mga drugs. Yung mga drugs noon, sa alam ko lang, sa 9 years old pa lang ako noon, yung mga tinatawag natin na mga marijuana, yung dahon, yun, nakita ko yun. Tapos sa 1980s yun, pero pumasok yung 1981. Pumasok yung 1981, mga 10 taon na ako doon, mga 10 years old na ako doon. Tapos doon, may mga taong pumapasok sa aming lugar na mga dayo. Hindi ko alam kung ano sila doon, kung sino sila. Kasi mga dayo yun, parang mga para makita mo yun, parang disinte sila. At doon, parang sa tingin ko, parang mga estudyante rin sila doon. Tapos nakita ko doon sa kabilang baryo or kabilang purok, no? Tinatawag namin noon na sityo. Sityo or purok 'yon. Tinatawag namin na purok na tingnan ko, pumunta ako doon kasi talaga ako doon, sa bata pa ako talaga. Ako parang layaw ako parang pupuntahan ko yan, kung saan ang lugar na yan, pinupuntahan ko talaga yun. Kasi kaya nga galit yung papa ko sa akin noon, at saka yung papa ko nagagalit yun palagi. Kaya pinuntahan ko yung ibang lugar, doon sa tinatawag natin na Purok San Vicente. Yung Purok San Vicente, yung lugar na yun pala, doon yung nakita ko yung mga estudyante, parang estudyante sila, mga disinteng tao. Doon sila nag-organize. Doon sila nag-organize, nagbubuo sila na tinatawag natin, kaya hindi ko pa alam yan noon, pero yun pala na tinatawag natin na mga legal front sa CPP, NPA, NDF.
yung legal front nila, parang nalaman ko noon, bayan muna. O bayan muna yun ang yung tinatawag na yung mga organization. Doon sila nag-organize doon sa San Vicente. Nagbuo sila doon, nag-organize, pinapaliwanag nila na sa mga yung ano, parang bahay pa lang yun, nasilipan ko yun eh. Nasilipan ko yung bahay na yun na nag-orient sila doon, nag-organize na pinapaliwanag sa kanila. Yung nakinig ko naman, napakinggan ko naman yung mga sinasabi yung nakita ko doon sa ano, yung dayo na yun, nakita ko yun sa kanto na pumasok sa aming lugar, na nakita ko na nag-organize sila. Yun ang sinasabi nila sa pag-orient, sa pinapaliwanag nila sa mga tao, na yung ating gobyerno ay masasama. Tapos ngayon, yung mga sundalo daw, mga Hapon yun. Yung sa isip ko noon na napakinggan ko sila. Narinig ko yun. Na sinasabi nila, yung mga sundalo, hindi yan sundalo. Mga Hapon yan. Yun naman ang nasa isip ko. Sa atin pa, yung Hapon noon, kalaban. Di ba? Yun ang nangyari. Tapos ngayon, nag-organize sila hanggang nabuo yung tinatawag natin na yung MPA. Nag-create sila ng yung mga tinatawag natin na kadre. Kadre, ibig sabihin, kadre na yun, siya ang naghahawak, ilang baryo ang hawakan niya. Yun ang patakaran nila. Kadre yan ang MPA. Tapos ito namang kadre, gumawa rin ng mga armado. Yung tinatawag nila na armado na Sparrow Unit. Yun ang ginawa nila. Tapos, dumating yung taon na 1982, doon na ako noon, mga 11 years old na ako doon. Tapos, yun, nakita ko at sila, parang nagtitraining sila doon sa baybay namin, doon sa dagat. 1982 yun, nagtitraining yun. Sa isip ko, bakit sila nagtitraining? Yung mga parang parang bata pa rin sila. Ako, mga 11 years old, pero sila mga siguro, mga 17 or 18. Yun na yun. Tapos, mayroon silang, yung hinahawakan nila, nagtatumbling pa yun eh. Parang ganun, nagtatumbling yun, ganun. Hindi ko akalain na ganun, na sa isip ko, bakit bakit sila, nag-practice, ganun. Nagganon yung armas na yung plastic or yung kahoy na armas. Yung armas nila, kahoy. Nagpa-practice na ganun. Tapos yung pinapatindig naman yung tao, isang tao, pinapatindig na tinitirahan ng ganun, tinitirahan pak, ganun. Wala namang kasi plastic, yung tinuturo yung baril na kahoy at saka yung plastic na tinuturo dito sa ulo. Ito, tak, buto, ganun. Parang action sila eh. Yun. I-training pala yun. Kaya nga nakita nila ako na ipasali nila ako. Tinitingnan siya. Sabi ko sa kanila, Kul, nagtingin lang ko, Kul, tanaw lang ko, Kul, kay yung gibuhat, Kul, isa din na, Kul. Ngayon mo sila nga, adili, gwapo ni, kanaa ka. Para gamit kay kasamo, ginang ko nila. Kumaw ba? Anong gagawin ko dyan, Kul? Bakit sabi mo na gamit ako dito? Bakit maano ako dito? Ano yan, Kul? Ito yun, makinig ka lang sa akin. Sabi na yung nagtuturo ng mga nagtitraining sa mga parang kasing ko lang, mga matatanda ko lang, mga 5 years lang yun. Katatanda ko lang, mga 6 years. 18 years old, 17 years old, tinuturuan nila, mga bata pa yun eh. Ngayon, yun pala, tinuturuan nila yon kapag ng mga 20 years old na sila, yung gagamitin nila, gagawin sila ng mga tinatawag na Sparrow Unit. Yun ang ginawa nila, tinatawag yun na Sparrow Unit, pumapatay ng mga sundalo, pulis at saka mga inosenteng sibilyan. Yun ang problema. Kaya nga nagka-problema ako doon, pero hindi naman ako talaga magalit sa kanila kasi hindi ko pa man alam yun noon kung anong batas. Yung pagdoktrina nila sa akin, parang maganda eh, yung doktrina eh, na ako doon eh, na
na parang na ano ko, nabihag ako nila ba, nabihag ko nila, ganun, nabihag. Tapos ano ko nila, tinitrain rin kung anong gagawin ko, ganun, ganun. Parang ano talaga, yun, nag-umpisa na ako, tinatawag nila ako ng hagibis. Hagibis. Pero yung nagtitraining sa baybay, tinatawag sila ng unit militar o UMIL. UMIL, no? Unit militar. Ibig sabihin, ang gagawin nila sa unit militar pa sila, nagsusunog ng mga ng gulong, mga checkpoint o detachment sa mga pulis o sundalo, nagsusunog yun ng mga checkpoint at sa mga ligid at tinitirador yung mga yung mga jeep. Yun. Then ganon ang nangyari. Di yun pala ang nagtitraining. Kasama ko pala yun. Kasama ko pala yun at ako pala yun doon na ganon na sasama kami para bubulabugin namin yung mga patrol ng mga pulis at sa mga sundalo. Kasi yun naman talaga mga pulis at saka sundalo, hindi yun mag-atake sa amin kasi tingin nila bata kami. Matatakot rin sila, di ba? Kaya nga, noon hindi ko alam na bakit tinitirador namin yung mga sundalo. At saka yun. Pero sa isip namin, masaya kami kapag naka-enkwentro kami ng mga Kasi yung doktrina sa amin, pinapaliwanag sa amin, kalaban namin sila. Yung sundalo at saka yung pulis. Yun ang nangyari. 1982 yun. 1983, nagsasample at pumatay yung mga yung mga bata pa yon siguro, mga 20 o 22. Pumatay sila ng mga tinatawag nila, pumatay ng sibilyan na tinatawag nila na labag sa batas sa kanila. At labag raw sa batas ng ating gobyerno. Kagaya ng iniintrigahan nila na yung pamilya na yon, yung lalaki na yon, may kabit raw, may asawa sa ibang babae, may asawa, sinabihan yung asawa na babae na Mrs., yung asawa mo, may may babae yan sa labas. Tapos niya yon, pinapaliwanag sa kanya na iniintrigahan nila yung pero doon pinatay yung sampol. Napatay yung yung asawa. Ang problema, yung nagsabi sa asawa, yung babae, siya naman nag-aasawa doon. Kaya nga ako doon sa isip ko, bakit ganun? Pinatay yung laki, yung asawa. Tapos siya ang pumalit sa babae. Siya ang asawa na naman. Wala lang ako doon. Ganun yung nangyari. Tapos doon na, binigyan ako ng misyon. Ako, doon ako sa kanto na magposting, na magbantay ako doon kung sinong mga tao na papasok at sino yung tingnan yung yung mga katawan, kung may mga baril ba or may mga may mga long, masabi nila, mga short, dito daw ginang sa gilid, dito tingnan kung may mga bugol, may mga armas ba dito. Ayun, tinitingnan ko, sus. Natsimpuhan ko naman yung dalawang civilian na merong armas doon at sinabihan ko yung kasama ko na hagibis, kasing edad ko rin, na puntahan mo yung mga yung nag-uutos sa atin, na sabihin mo sa kanila, may nakita tayong dalawang tao na may mga armas, armado, naga-jacket. Agad doon, pumunta yung kasama ko. Ngayon, doon, nakita nila na lumabas sila, yung mga tinatawag na esparo at may armas sila. Sinabihan kami nga, tabi kayo dyan. Baka kami lang magkausap dito. Yun ang sinasabi nila sa amin. Tumabi naman rin kami. Yun, pagtabi namin, doon, nakita ko yung esparo na kakilala ko na, bumunot siya ng armas. Tinitirador yan yung pinusil niya yung isang naka-jacket, yung nakita namin nga may armas. Natumba ka agad. Tumba siya eh.
hindi pa yun namatay, parang encounter talaga sila. Kami naman, hapa kami, hapa. Tinitingnan namin, uy, ano ba yun? Ganun. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nangyari? Na, ganun pala. Titirahin pala nila yun. Ano kaya yung civilian na may armas din dito na sinusumbong namin? Bakit papatay nila? Yung sa akin nila, tinitingnan nila para putukan na sila. Di, may nag-reinforce naman. May backup pala yun, yung dalawang civilian na armado. May backup na sila ng isang pulpira. Yun, abante yun. Yung armado naman, yung mga Sparrow, may tama sa kanila, yung dalawa. Kasi hunter yung yung mga nakasibilyan yun. Iwan ko, sabi nila, police daw yun. Sabi nila. Yun, dapa kami doon sa gilid ng garsada, dapa kami. Doon nangyari. Pagkatapos doon, yun na. Wala na yun. Pumasok ni mga, parang tinatawag natin na nagre-raid sa lugar namin. Parang noon tinatawag namin suning. Suning yun ang tinatawag namin noon. Sa ngayon, raid. Raid, ngayon. Tapos suning yung mga mga sundalo, mga pulis, suning baka. Mayroong hinuli na mga kabataan, mga 20 years old pataas, ganun. Mayroon silang hinuli na mga Tapos doon nangyari at mayroon namang inaambos sa kinabukasan o mga ilang araw na yon lumipas doon sa palengke at saka papunta ng Castillo Street, may inaambos sila diyan. Inaambos ng mga MPA, yun ang ginawa nila. Inaambos nila yun. Tapos inambos na nila yung mga sundalo, mga pulis, may patay, tapos yun yung nangyari. Ganon. At tapos naman, na may tinatawag naman nila ako, kasi maraming patay noon sa Agdaw eh. Tinatawag nila ako na ganon. At ginawa nila naman ako ng yung nangyari na yung mga tao ni barangay kapitan. Kasi noon, yung barangay namin, isa lang yon, Barangay Agdaw. Pero ngayon, Barangay Agdaw District na, hindi na Barangay Agdaw. Agdaw District na, 11 na kabarangay, 11 na yon, 11, ganon, 11. Tapos, noon, isang barangay lang, at Barangay Agdaw lang tinatawag noon. Kasi yung si Kapitan, Wilfredo Aquino, may mga may mga armador siya na tinatawag natin na CHDF. 50 members, soldiers yon, 50 ka-armado, yung ni Kapitan. Pero problema, naawa ako sa kanila kasi kitang-kita ko lahat eh. Yung pumapatay sa kanila, yung mga babae na tinatawag na Amasuna sa MPA. Yun ang pumatay, magaganda yung mga babae. Mga mga 25 pataas yung edad nila. 25 pataas. Parang sanay na sanay talaga sila na pumapatay ng mga tao. Yun talaga ang nakita ko sa kanila. Kasi yung mga armas na yun, inuutusan kami, patawarin niyo ako. Inuutusan lang ako talaga, batang-bata pa ako noon eh. Kinuha nila ako. Tapos, tinitingnan yung tinatawag na babae na Amasuna sa MPA, siya pala yung pumapatay ng mga tao. Yung mga sa SSDF, yung mga armado ni Kapitan. Sila pala ang pumapatay. Tapos kami naman kukuha ng mga armas. Ganun yung nangyari. 1983 yun. Lahat yun. Kahit saan lugar na mayroon ng mga ambos. Doon sa sa downtown, mayroon mga downtown ng dito sa Davao City, mayroon ng pinapatay ng mga pulis diyan. Lahat na mayroon. Pero karamihan talaga dito talaga sa Agdaw. Kasi yung Agdaw talaga, yun talagang tinatawag nila na parang malaking kampo ba? Malaking kampo sa MPA. Kasi itong Agdaw namin, pula na ito. Pula na itong lugar na ito sa sa kapulisan at kasundaluhan natin. Pula na ito. Marka nga pula. Kaya nga tinatawag ito na Agdaw ni Karagdaw. Yun talaga ang problema. Sa 1983 yun. 1984 naman, doon na, bilis-bilisan ng mga sumisigaw ng mga tao. Gusto na sila parang may plano na yung MPA na sila nang hahawak sa buong Davao City. Paplano na. Tapos
sila nang pumalit doon sa Katitipan, barracks. Susulungin nila yon kasi sinasabi nila, darating na yung isang barkong armas para yon sa Agdao. Talaga, sa mga tao, sa Agdao. Kasi hahawak ng armas ang mga tao at magsisigaw ng mabuhay CPP, NPA, NDF, mabuhay ang komunistang kilusan. Yun ang sinasabi nila sa amin na ganun. Kasi lahat na yun nandoon na, yung lahat ng mga tinatawag na tinasabi nila na taga-bundok. Pero iwan ko nga kung taga-bundok ba yun or hindi. Kasi alam ko naman, yung taga dito, kilala ko naman talaga dito yung mga armado taga dito sa amin. Taga dito lang yun, sa ibang baryo, kilala namin yun Tapos yun nangyari sa 1984. Inihintay namin yung sinasabi nila na armas na isang barko. Yun ang sinasabi nila. Darating yan dito daw sa aming baybay. Dito sa baybayin namin, darating na yun. At doon namin kunin. At para kami, mag-assault, attack na kami sa mga lahat ng mga detachment, lahat ng mga kampo ng kapulisan at kasundaluhan. Sa 1984 yon, inihintay namin. Pero yung lahat ng mga armado ni Kapitan, Barangay Kapitan sa Agdao, ubos yun lahat. Naubos yun lahat talaga. Yung mga kasundaluhan. Kasi naawa ko doon kasi nandun ako palagi Kami yung nakukuha ng mga armas na tapos batang-bata pa talaga ako doon. Hindi ko talaga alam ganun lang ginagawa nila. Kasi ang sabi nila, kalaban daw yun. Kasi mga Hapon daw yung mga tao na yun. Yun talaga sa doktrina, iniisip, pinapaliwanag namin sa kanila. Kaya kami, nga bata pa, mga 12 years old pala ako noon. Kasi parang galit kami. Kasi Hapon Ibig sabihin, Hapon, hindi yan sundalo ng Pilipinas. Di Hapon, sundalo ng labas. Yung sa mga sa Japan. Yun ang sa isip namin. Kasi yun talaga yung pinapaliwanag namin sa kanila at dinirutina kami. Kalaban talaga daw yun. Ngayon, 1984, doon na. Meron ng mga ambos at meron nag-aagaw armas na sila. Yung mga MP. Pero, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko talaga, nakita talaga. Grabe. Sa 1984, lahat ng mga civilian, pag hindi ka sa kanila, magsanib pwersa. Parang, pinabaliwala mo sila at hindi mo sila tutulungan. Kawawang-kawawa ka. Ligid na ligid, tutumba ka dyan sa dalan, sa kalsada, dyan ka titirahin nila. Hindi mo alam, papatayin ka nila. Kapag hindi ka magsanib pwersa sa kanila. Yan ang problema. Yun nga yung pinatay noon yung may asawa maganda yung babae, pinatay para lang siya ang pumalit. Yung Sparrow, pumulit siya doon. Yun talaga ang problema. Doon ako pero hindi ko talaga pumasok sa isip ko na ganun. Bakit ganun? Pinatay na wala naman yung kasalanan. Tapos yun, pinatay yung lalaki, yung asawa, siya nang papalit, yung pumatay. So yung pumalit doon sa babae. Yun ang talaga problema. Yun, ang problema na ganun. Ito naman nangyari sa 1984, doon na kami nag-iisip kung ano ba talagang gagawin namin. Kawawa naman rin yung mga kapulisan. Hindi naman sa kanila. Naka-alert nga pero makuha pa rin kasi nag-aagaw armas na. Agaw armas Kaya nga maraming armas noon ng mga MPA kasi aagawin nila yung mga armas. Kapag sino makikita nila, kahit masibilyan o mag-uniform ka dyan, titirahin talaga nila yan. Kasi ang pakay nila dyan, yung mga armas ng mga pulis at saka sundalo. Kawawa yun hindi makabantay yun Tapos doon, nakita ko, hindi ko sinasadya at nakita ko sila good mismo talaga, yung mga NPA, nagdidilinsya sa kada building, kada company ng mga inchik, mga negosyo ng na mga negosyante rin ng mga building doon. Nagdidilinsya.
Tapos, pag hindi sila magbigay, yung mga nagdidilinsya, ay yung mga dinilinsya nila na mga building, hindi sila magbigay, hold upin nila. Nakita ko yun, bawat mga gasoline station, hini-hold up nila eh. Dito sa Agno, hold upan yan eh. Charge yun sa mga tao na mga violente sa gobyerno, yung tinatawag natin na mga hold upper or mga kawatan or magnanakaw. Charge doon sa kanila. Pero doon na kawawa naman yung mga kawatan or mga hold upper na totoo na hindi naman sila nag-hold up. Yun pala yan sa MPA na ang mga pinapalakad sa MPA na nag-hold up doon sa mga gasoline station, lahat ng mga gasoline station, mga hold upper nga totoo. Kaya ako nakakita mismo eh. Nga kilala ko sila eh. Kahit nga magmaskara sila, yung katawan nila, kitang-kita ko eh. Kilala ko, mga Sparrow unit yun eh. Doon nakita ko, sinundan ko sila. Kung saan sila punta. Yun naman, nakita ko doon. Doon sila umikot lang sa kabila. At inubad yung mga maskara nila. Yung mga bonnet, inubad yun nila. Nakita ko, kilala ko. Taga-amin rin yun. Kabawang. Grabe sa isip ko. Yung mga pera, hinuhulap nila. Yun. Saan yun nanggaling? Saan yun pupunta? At yan yung kinabukasan naman. Sila, nagdisiplina sila sa mga tao na ayaw nila na mag-iinom. Ayaw nila mag-iinom. Ayaw mag-inom sa kalsada. Ayaw na talaga mag-iinom. Kahit nga ayaw talaga mag-iinom eh. Grabe. Pero, nakita ko. Sila nagiinom doon sa kabilang baryo na mga tindahan, malaking tindahan yun. Nagiinom sila ng mga beer. Doon ko na bakit nagiinom sila ng beer? Nagiinom sila ng beer na sabi nila bawal. Tapos kasi hindi daw pwede yun, wala yun sa batas. Hindi naman ako nasa kanila ganun. Bakit sila lang umiinom? Bakit yung mga civilian pinapawarningan nila? Nagwa-warning sila. Yun ang problema. Yan na hindi talaga maganda. 1984 yun. Kasi marami nang napatay na mga tao na gano'n. Tapos yun naman ang ginagawa nila. Sa 1985, gano'n ang nangyari. Sa 1985, ako ginawa ng tinatawag natin na UMIL, Unit Militar. Ako noon sa 1980s, 1981 ito, hagibis yung tinatawag sa akin. Akong tumatirador sa mga pulis na pumapasok sa amin at tapos mga gano'n, nagsusugal mga tao diyan, tinitirador ko yung yung bala namin pumuputok yun eh. Nagsilayas yung mga nagsusugal. Nagtatawa nga ako noon, nagsasilayas lang yun. Yung nagiinom naman, tinitirador ko rin niya, yung bala ko parang tinatawag na bugbog yun. Nilagyan namin ng mga binubutasan namin ng konti at tapos nilagyan namin ng mga yung purbura ng yung posporo at saka yung purbura ng mga armalite. Lagyan namin at tapos ginano namin ng kandila. Tinatapunan namin, tinatakipan namin. Tapos yun, parang na yan, parang bala na, parang na yun ba? Pero pumuputok yun. Grabe talaga. Tapos yun, ang nangyari, sa 1985, doon na, sinusunog ko yung mga detachment, nagpa-practice na ako doon. Sinusunog namin doon yung detachment, inihagis ko yung mga gasolina sa mga checkpoint, sa mga detachment, mga tulog na tulog yung mga mga pulis at saka yung kasandulan, kawawan, nasunog yun. Niladabam ko ng sinindihan ko ng pusporo. Doon, takbo ako. Takbo pa. Sigaw na yung mga sundalo at saka yung mga pulis eh. Tapos doon, ako, meron naman akong armas, puputok naman ako, mabuhay si NPA, ganun yun ang yung ipaano sa'yo. Tapos practice yun eh. Sabi nila, practice para maloob, yung dibdib ko. Parang
Parang malakas yung dibdib ko, parang tatapang raw ako, tumapang ako. Kasi gagawin daw nila ako ng mataas na ranggo, tinatawag na Sparrow Unit. Di ganun, sa isip ko, itatry ko nga kung ganun man nga lang, ganun ba. Tapos, doon na, nagbandal. Di kinukuha nila ako na sa kahit saan lugar na, ako nang kinukuha kasi ako raw ang kursunada ng kursunada magbandal, kursunada magsusunog ng mga checkpoint, adjustment. Ako yung yung ginawa nilang marang kasi matapang raw ako, wala daw tinatakutan. Grabe talaga. Bakit iba akas na akas mo yung tawag, akas, bakit iba yung siya. Ganon yun. Kasi malakas daw ang katawan ko. Kasi matapang na ako. Hindi daw ako matatakot. Sanay na sanay raw ako. Sabi ko naman, hindi naman yun siguro. Baka mayroon pa yung mas malakas pa sa akin. Doon, pinapapunta na ako doon sa mga iba't ibang lugar. Doon kung mayroon akong nakilala na kapariya ko pala na yung malakas ng loob, babae yun, babae. Malakas ang loob. Ganon yun. Nakilala ko yung babae na yun. Tapos, nagsasama kami doon, kasama, gano'n. 1985 yun, nagsasama kami, gano'n. Tapos yun, parang nagka-develop kami dalawa, nagka-delupir, parang malapit yung dugan ko sa kanya. Bata pa ako noon, malapit rin ng dugan niya sa akin. Kasi, nagkaintindihan kami dalawa sa lahat ng mga lakad namin. Yung mga babandal kami, susunugin namin yung mga nagpartner kami doon eh. Pero may alalay kami, yung tinatawag na hagibis. Noon na sisigaw kami ng mabuhay si PNP. Tapos bandal naman. Yun, kami nagbabandal yun lahat sa buong Davao. Kasi kami talagang kinukuha nila nga, kursunada talaga sa 1985. Mula sa 1985, January to January to October sa August yun. January to August sa 1985, nahinto yun sa akin. Yung na-partner ko na babae nag-iwas na kami kasi na hindi maganda na yung namin kasi bawal yun nga magkarelasyon ng kapartido, kapariha sa organisasyon. Bawal, sabi nila. Yan sabi ng CPP-NPA, IDF. Tapos yung kadre, sabi ng kadre. Ganon. Kinuha ako ng papa ko, pinapahinto ako na kasi ala naman ng papa ko na yung ginagawa ko. Kasi may nagsusumbong naman sa kanya eh. Yun, umiiyak ako, humiyak ako ng tawa sa papa ko. Ganon ang nangyari. Tapos sabi niya sa akin na may ipapagawa ko sa iyo at tutulungan mo ba ako? Sabi ng papa ko. Bakit hindi pa? Tutulungan kita kasi ama kita eh, papa kita eh. Siyempre, paano mo sa akin, basta maganda lang, okay lang yun pa. Tinutulungan ko ngayon mga MP, gumagawa ng mga karahasan na hindi maganda eh. Tapos ikaw pa, ama kita. Doon, gano'n. Tapos, doon, nag-usap kami na hintay lang na ako na yun pala, ang plano pala ng papa ko, magbubuo ng grupo. Tinatawag na Alsa-Masa. Pero, masa sila. Hindi sila MP, masa sila. Mag-aalsa yung tinatawag na. Tapos doon, ako ang pinakabata sa kanila. Ganon. Tapos, 1985 pa yun, pinuntahan ako ng mga yung mga Sparrow Unit at saka yung mga kadre, pinuntahan ako sa bahay kasi yung mga kapatid ko, ginawa na nila yung Sparrow Unit eh. Tapos ganon rin. Ganon, ang nangyari na ako, meron akong narinig at saka yung kapatid ko, meron narinig naman na ang ipapatay nila sa amin, yung papa ko. Yun ang problema. Kasi, bakit papatayin yung papa ko? Sabi ng MP, papatayin daw yung papa ko kasi sagabal daw sa organisasyon.
kung bakit sagabal sa organization, anong problema at anong kasalanan ng papa ko. Wala naman, hindi ko man nakita yung kasalanan ng papa ko eh. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Yun ang problema. Doon. Hindi, sinabihan ko sabi ko ng kapatid ko, hayaan mo na, Manong, hayaan mo na tol. Sabi ko sa kapatid ko, sundin mo na, kunwari, sundin mo na natin sila para hindi tayo madelikado yung buhay natin. Pumayag yung mga kapatid ko. Ganun na nangyari. Pero, sinabihan namin na yung papa ko, delikado ko pa. Ipapatay ka sa kanila. Ipapatay ka sa amin. Anak mo kami, bakit kami ang papatay sa iyo? Anong kasalanan mo pa? Sabi ng papa ko, wala man akong kasalanan. Ganun ba? Di, ganito yung nangyari. Sabi ng papa ko, ganito yung nangyari. Yung pinsan ko raw, nagsusumbong dito sa NPA na ang papa ko may armas. Di nakuha yung armas ng papa ko. Yun pala ang nangyari na papatayin yung papa ko kasi sabi nila, sa isip daw nila, nasa gobyerno ang papa ko. Totoo naman yun, nasa gobyerno yung papa ko. Tao yun ni Kapitan, yung Kapitan sa Agdao, dito sa Agdao namin. Isa pa yung Kapitan. Yung position ng papa ko, humawak yun ng yung 3 sityo. 3 sityo. Sa ngayon, barangay na. Ang tinatawag ngayon, barangay na. Noon, 3 sityo yung hinawakan ng papa ko. Doon. Sa isip naman ng papa ko, pumunta, sabi ng papa ko, sige lang, hayaan mo na. Kunwari lang maglalayas ako. Ngayon sabi ng papa ko, sinama ako ng aking papa, aking ama, sinama niya ako na pumunta doon kay Aquino. Pumunta doon kay Barangay Kapitan. Doon. Pumunta kami at ganun nangyari na nag-usap sila, nandyan ako, nakikinig ako, sila pandalawa nag-uusap. Sabi ko, magbubuo si Papa ng grupo. Ano to? Laban sa mga CPP, NDF. Laban ng NPA. Kasi mas maganda siguro ito kasi hindi naman maganda yung ginagawa ng NPA. Kasi alam ko naman dyan ako galing. Sabi ko sa isip ko, yun, ginawa ako sa papa ko. Ginawa niya ako ng parang runner, parang ears and eyes ako. Kasi hindi man ako mahalata sa mga NPA. Kasi bata pa ako Doon, 1985 yun, ganun, nangyari. Tapos, 1986, ganun, doon na. Tinatawag ko yung mga lahat ng sinasabi ni Papa sa 1985 yun. Tinatawag yun, December sa 1985. Tinawag ko yung mga kaibigan ni Papa. Ibubuo niya ng grupo. 7 sila. Tinatawag ko yun. Papunta ko doon sa bahay ng kapitan. Pinapapunta ko doon sa bahay ng kapitan. Tapos, doon, nagmi-meeting kami. Nandyan ako sa meeting. 7 lang sila. Yun ang nangyari. Nabubuo yun. Tapos, yun naman si kapitan, sabi niya, humihingi tayo ng tulong sa mga malalaking negosyante. Yun, ang mga natulong sa kanya ni kapitan, yung mga malaking negosyante at saka isang politiko, na malaking politiko sa Pilipinas. Yun, hindi ko lang sasabihin sa inyo. Malaking politiko sa Pilipinas ang nagsusuporta ng Alsamasa. Lahat, armas at saka pira. Yun ang nangyari. Doon na na yun ni Papa na mag-ano tayo. Kinuha ko yung mga yung sabi pa ni Papa, kunin mo yung tao, nandoon si kunin mo yun kasi Pero pickpocketer ang trabaho na yun. Pickpocketer, magnanakaw yun. Nanawa lang si Papa. Kinuha ko. Madaling araw yun, kinuha ko yun Mabuti na lang, kinuha ko sa madaling araw. Mga 1 o'clock in the morning, tapos kinuha ko yun. Siya, mabuti lang kinuha ko. Kasi mga 3:00 ng madaling umaga, niratrat yung ng mga armado, yung bahay niya. Niratrat yun Parang masakit pala.
tinignan nila doon, wala naman yung tao na ano, kinuha ko na eh. Yun ang ano, nasalbar yung buhay na yung tao na yun. Kasi ano siya eh, nasayang-saya siya eh. Kasi alam niya itutumba siya eh. Nalilito nga siya kung saan siya pupunta. Mabuti na lang yung nakaisip yung papa ko na kunin siya. Kaya nga ako nagkuha sa kanya. Kasi hindi mamalaya ng ano. Kasi yung service noon, yung sinasakyan namin na tinatawag na PIO, Public Utility Vehicle. Maliit yun, parang kayo yung ano, service ni Mr. Bean. Yun pala noon. Kaya doon, nagsimula na ano, 1986. Pero 1985, yung plano. Since 1985, plano ng Alsamasa, nagbubuo. Bubuo yun sa December, 1985 sa December. Nagbubuo ang Alsamasa. Hanggang sa 1986, pumasok ng 1986, January at saka yung ano, February, March, meeting pa rin. Pero ako na nagdadala ng mga armas lahat. Mga shirt at saka yung long. Pinasok ko sa sako. Nilagay ko sa sako lahat. Doon na yung service ko, yung PIO, na Public Utility Vehicle. PIO. Tapos, sinakay ko doon. Nilagay yung mga armas, nilagay ko doon sa bahay ng lula ko. Yun, yung mga armas, nilagay ko. Pagkatapos doon, nilagay ko, yung lula ko naman, hindi umimik. Sabi niya, ilagay mo lang dyan. Parang alam ng lula ko na ano mangyari or ano yung dinadala ko. Alam ng lula kasi parang sa isip ko, sinasabihan na niya ni Papa eh. Nagpaliwanag ni Papa sa kanya eh. Ganon. Ina yun ng Papa ko, si Lola. Tapos doon, tinago ko doon sa ano. Saan? Tapos, binibigay ko yung mga armas sa mga masa. Yung masa na pagkatiwalaan namin, nasa amin talaga. Para, depensa yun, para kapag papasok yung mga MPA, babarilin namin. Yun, ang nangyari na doon, nga yun mga April 1986, March 1986, parang pista pa yun sa sa Purok San Vicente. Doon namalayan kami kasi yung mga masa, may binibigyan ko ng mga armas, pambira, mga lasing, nagsasayaw, nahulog yung mga armas nila, yung mga 45 eh. Doon kami nabulabog eh. Mabuti na lang, sa March yun pista, mabuti lang, April yun, March, hindi pa kami namalayan. Pagka April, pista yun, April 5, pista, o April 4, sa pista sa San Vicente, nabulabog kami doon. Nakamalay yung mga NPA. Na gano'n, na bakit may armas yung mga taong palahubog. Yun, mga alsamasa yun. Yung masa na binibigyan ko ng armas. Tapos, mga tao yun, mga kursunada ng mga tao talaga yun. Pero problema talaga, lasing lang eh. Lasing lang talaga. Nagsasayaw. Kaya sabi ko, bakit naglalasing kayo? May plano tayo. Gano'n, nangyari. Nahulog yung armas eh. Yun, pizza 5, April 5. April 8, doon bumubuto ang Alsamasa. Kasi diyan talaga sa lugar namin na may pumasok na isang commander. Isang commander, pero hindi ko lang pangalan kung sino, kung saan siya nagaling. Doon pumasok sa amin, pumasok naman siya at tapos lumabas. Pag lumabas, dito siya sa amin na tinutumba. Patay yun eh. Doon na nagsisimula ang digmaan ng Alsamasa o mga masa versus CPP, NP, NDF or mga rebuilding komunista. Doon na nagsisimula yung digmaan namin. Maraming patay sa amin at maraming patay rin sa mga rebuilding komunista, mga MP. Grabe talaga. Digmaan, duguan talagang labanan. Yung Agda noon. Doon na. Parang hinaano na namin, pinupuntahan na namin bawat area. Lahat ng mga malaman namin, may magre-report sa amin na may MPE dyan. Pupuntahan namin kagad. Kami mga sibilyan, mga alsamasa. Doon, pinuntahan na nila. Gira ng gira yun. Wala na yun. Marami rin patay yun sa amin eh. Kasi
may technique yung mga ano, mga may technique rin yung mga MPA, mga rebuilding komunista kapag papasok ka diyan sa bahay na yan. Lalagyan nila ng mga ano, mga granada. Delikado, sabi ko sa kanila, wag kayong papasok kaagad. Sabi naman yung mga ano, mga may regular naman ano, ng mga kasi noon yung chief commander dito noon sa Davao City sa 1986, parang si ano pa yon, si Magno. Kalaban kami ni Magno noon eh, yung chief ng ano sa PC. Parang sa PC yon, PC. Kalaban pa namin noon ano si Magno eh. Yun talagang chief commander kasi muntik na kami madisarman, delikado yung kami. Doon nangyari 1986 doon yun na, patay na inambos si kapitan, patay. Yung ano namin, tawag na gunpowder yun. Yan, patay yun, si kawawa yun eh, si kapitan kasi mabait at tapos yun ang suporta sa amin ng armas. At pagkain, pero hindi galing sa kanyang bulsa, hindi galing sa kanyang sarili. Galing doon yun sa mga malaking negosyante. Siya lang ang tulay. Siya lang, hindi siya talaga ang ano. Siya lang tulay kasi siya lang maraming mga kakilala na mga malaking negosyante. Doon ang nangyari. Tapos doon marami ng patayan, grabe doon. Maduguan talagang labanan namin. Maraming nabubuwis na buhay ang Alsamasa. Sa 1986 hanggang 87, 88, doon na nangyari. Doon, 1988, 89, nag-organize na kami ni Papa. Nag-organize kami ni Papa doon sa mga iba't ibang lugar. Pero mapipili lang namin yung lugar na i-organize namin. Ipapaliwanag namin kung anong nangyari sa amin noon, kung anong ginagawa namin. Kaya nga kami umaalsa yung mga masa. Kasi hindi na matitiis sa mga masa yung ginagawa ng mga rebuilding komunista. Kasi parang pinapatay ng lahat ng mga sibilyan nga wala namang kasalanan. Bakit nangyari? Pinapatay yung mga sundalo at mga pulis. Kasi kunin lang nila yung mga armas. Agaw armas na yun. At marami ng mga establishment or mga dagkong kumpanya inuhold up ng mga rebuilding komunista o mga CPP-NPA. Yun talagang problema. Kaya nga, hindi na matitiis yung galit ng mga masa. Nag-aalsa na nga. Kaya nga, yun nangyari. Na doon kami, nag-organize kami ni Papa, tuloy-tuloy yun. Hanggang sa sa 1988, hanggang doon lang niya, tapos na, parang na-stop na. 89, 90, ganon, parang kami, nag-organize. Tapos, nahinto yun, yung organize namin ni Papa kasi walang financial eh. Yung sarili namin yun, yung mga expenses. Wala naman kaming pondo, wala naman kaming monthly dues, wala. Sa sariling pira lang namin yun. Kaya nga, yun ang problema. Hindi, nahinto yun talaga yung pagpaliwanag sa mga tao doon sa iba't ibang lugar. Wala talaga. Ganun yun nangyari. Tapos, nanahimik na lahat ng mga Alsamasa, doon na pumapasok ang mga politiko. Ginagamit na yung mga pangalan ng Alsamasa para sila makapasok ng politiko. Makapasok sa mananalo sila sa pagka-mayor, pagka-city councilor, pagka-barangay kapitan, doon nangyari. Pero yung Alsamasa, hindi nag-iisip ng politiko, hindi nag-iisip ng tumakbo ng mga ganon, tumakbo ng mayor. Pero, yung Alsamasa, nag-iisip pa yun ng tumakbo ng mayor. Yun, mananalo talaga yun. Kasi buong Davao, Alsamasa yun eh. Walang tao na hindi Alsamasa. Alsamasa yan lahat. Kaya nga makikita mo yan noon sa 1986 hanggang sa 1990, makikita mo sa kalsada, armado yan lahat, naglalakad. Mga Alsamasa yan.
Kaya nga yung ibang police or mga army or ay mga PC noon, PC pa yan noon, tumitingin na yan. Ganon, ganon yan mga police. Kasi yung ibang pulis nga natatakot ka noon. Makita yung kasi parang kalaban nila eh. Kasi civilian lang eh. Parang sa isip na parang impi. Ganun ba? Kaya nga hindi sila magkumpiyansa yung mga pulis. Ganun yung tama man yun. Kaya pero okay lang yun. Kasi nag-civilian eh. Yung mga Alsamasa eh. Walang uniform. Ano talaga, makamalan ka talaga ng impi. Ganun. Yun ang Alsamasa. Pero sa totoong buhay, ang Alsamasa hindi mga pulahan. Hindi ituman, hindi yiluhan, hindi putian. Yung sinasabi na, yung Alsamasa, masa talaga yon. Kaya nag-aalsa. Kasi hindi na nila matitiis yung ginagawa ng alsa ay yung hindi na makakaya at hindi na makakaya sa ginagawa ng mga NPA. Kaya nag-aalsa ang mga masa. Yun ang tunay na history ng Alsamasa. Yun. Hindi kagaya ng Kaya yung sabi nila na yung sa Digos, masakir. Minamasakir yung mga dato doon. Yung mga dato na mga lumad. Minamasakir doon. Maraming patay. Na charge yun sa Alsamasa. Pero hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kasi ang tunay na Alsamasa, iisa lang. Ang original. Dito sa Agdao, Nicaragdao, sa Barangay Leon Garcia, Gutamco, Agdao. Dito lang ang tunay na Alsamasa, original na Alsamasa. Dito na kumukuha ang mga foreigner, ng mga picture, kumukuha ng mga picture ang mga foreigner or mga journalist. Dito sila nagkukuha ng mga picture. Dito sila nagkukuha ng mga history. Pero ang kamalian doon, yung kinukunan nila ng mga history, ng mga tao, ibang tao na wala namang alam. Yun, ang problema lang kasi noon, kasi kaming papa noon, hindi kami palagi sa bahay. Hindi kami palagi sa bahay. Kaya nga pag-uwi namin, may magtatanong, may magsabi sa amin na mayroon daw naghahanap sa amin para kunan kami ng history, ng tunay na history sa Alsamasa. Wala yun. Kasi hindi naman kami ang ni-interview nila. Yung ni-interview nila yung mga tao, ibang tao na wala naman yung alam. Nag-Alsamasa yun, pero wala silang alam. Ay yung alam lang nila, ang paghawak lang ng mga armas. Pero sa tunay na history, or sa totoong istorya, or saan nagsimula, ano talaga ang history. Yun, kami ang nakakalam doon. Kasi kami ang nagbubuo ng Alsamasa. Yung papa ko nagbubuo. Nandyan ako, bata ako, alam ko yan lahat ng history. Yun ang nangyari. Kaya nga, problema kami doon. Pero sige, wala na yun, problema, okay lang yun. Basta yun lang sa amin lang ngayon, nga ipalabas talaga namin na yung totoong history, o tunay na istorya sa Alsamasa. Yun lang. Tapos, yun sana naman, sa lahat ng mga tao na noon sa 1986 at hanggang ngayon, naawa rin kami. Humingi kami ng tawad sa inyo. Yung mga Alsamasa no namatay na hindi nabigyan ng na magandang buhay ang kanilang pamilya. Kasi wala naman nagsuporta sa amin wala rin nagsuporta sa amin ng gobyerno. Hindi sinuportahan ng gobyerno ang Alsamasa. Maraming Alsamasa namamatay pero hindi sinuportahan. Kasi yung Alsamasa maraming na-accomplish. Nagpa-surrender ng mga rebuilding komunista. Nagbigay ng peace and order at pinapalayas yung mga droga at saka yung mga magnanakaw, riot, pinapalayas namin noon. Kaya nga, ang problema lang, hindi nagsuporta ang gobyerno natin mula pa noong 1986 hanggang ngayon. Kaya, sana naman,
humingi kami ng tawad sa inyo at humingi rin kami ng tulong sa gobyerno ngayon, itong nakaupo ngayon. Mahal namin na Pangulo, PBBM, Bongbong Marcos. Sir, mula pa noon sa papa mo, si dating former President Ferdinand E. Marcos Sr., siya talaga po sumusuporta sa amin noon. Hindi namin makalimutan yon, utang na loob namin. Kung wala siya noon, wala rin kami dito. Tapos siya rin nagbigay at ng award sa aming lupa, o tinatawag natin titulo. Yun sa alam ko. Pero ang problema, wala sa amin ang awarding paper o titulo na gi-award sa amin sa papa mo na si Ferdinand E. Marcos Sr. Sana naman Sir President, mahal kong Pangulo, President PBBM, tulungan niyo kami na yung lupa namin, hanapin namin kung saan namin kunin, o saan namin kunin, o saan namin tingnan. Hindi namin alam. Ngayon, pangalawa, yung Alsamasa, mula pa noon at hanggang ngayon, hindi tinutulungan ng ating gobyerno. Kung ano naman sa amin, Mr. President, kung ano bang inyong matulong sa amin, kung ano bang inyong itutulong sa amin sa grupo ng aming Alsamasa. Kasi para mabigyan naman ng magandang buhay or magandang benefits na mula sa gobyerno, na ano ang gagawin namin, na magano kayo sa amin, guidean nyo kami kung anong gagawin na para matulungan nyo kami. Kasi na-accomplish na yung napagawa sa amin. Pinapalayas na namin yung lahat ng mga MP sa Davao City. Tapos, pangatlo, tulungan nyo rin kami kung gusto namin ma-legalize itong Alsamasa, na maisabatas na siya. Parang ipasok siya sa executive order, pero hindi namin alam. Pero may nagsabi lang sa amin na mas maganda raw ipasok sa executive order ang Alsamasa para para ma-legalize. Yun naman ang gusto namin ngayon. Sana, President, tulungan niyo kami na mangyayari yun. At huwag mo kaming pabayaan. Ikaw lang ang makatulong sa amin, Mr. President. Hindi ko na ito patasin. Dito na lang, at sana maintindihan nyo ang hiling namin, Mr. President PBBM. Mahal na po namin kayo, suportado namin kayo. Kayong lahat ng mga pamilya Marcos, suportado namin kayo. Mula pa noon, sa papa mo, former President Ferdinand Marcos Sr., hanggang ngayon, ikaw na nakaupo sa Malacanang, President PBBM, tulungan nyo kami. Inaasahan namin yun, na alam namin na may pusong kayo, magandang loob. Mr. President, salamat, at awalan po kayo ng Panginoon.